وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Usang katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam, at mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa, at mula sa kanilang dalawa ay lumabas sa maraming mga kababaihan at maraming mga kalalakihan. Mga anak ni Adan, matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakababatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa khutbah na ito ay ating tatalakayin ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kung paano nga ba makakamit ng bawat Muslim ang tinatawag na halawatul iman o ang tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kasagutan ay ating masusutungan sa khutbah na ito sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbika sa kanyang hadith at kanyang sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tatlong katangian, tatlong bagay na sino mang kanyang taglayin ito, sino mang taglayin ang tatlong katangian o bagay na ito ay kanyang makakamit ang tinatawag na halawatul iman o ang tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una na rito mga alipin ng Allah ay yakuna Allah wa Rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma, na maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang masigit na pinakamamahal niya kaysa sa sino mang nilalang dito sa ibabaw ng mundo nito. Pangalawa, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mamahalin niya ang kanyang kapwa, ang tao, na wala siyang ibang hangat maliban na lamang alam-alam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, wa ayakrahu an ya'uda fil kufr ba'da idh akhadahu Allah min kama yakrahu ay yakhdahu fin nar. Nakamumuhian niya, kasusok naman niya na bumalik sa kawalan ng pananampalataya sa kalikawan tulad ng pagkamuhi niya na siya ay itapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno. Itong tatlong katangian na ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang taglay niya ang tatlong katangian ito, ang tatlong bagay na ito ay tiyak na makakamit niya ang tunay na tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, ano nga ba ang halawatul iman o ang tamis ng pananampalataya? Ito ay kasiyahan ng puso sa pagsunod sa mga utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanatagan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkamuhi sa paggawa ng mga kasalanan at higit na pagnanais ng kabilang buhay kaysa sa pagkamundong buhay na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang katangian binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit dapat na kamahal-mahal sa isang Muslim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakakamahal-mahal sa kanya. Higit pa
sa sino mang ilalang dito sa ibabaw ng mundong ito. Sinabi ni Ibn Rajab rahimahullah, man qaddama mahabbat Allah wa rasulihi ala mahabbati an-nafs wal hawa dhaka halawatul iman. Sinabi niya, ang sino mang inuna niya ang pagmamahal kay Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kanyang sariling pagnanasa, ay tunay na makakatikim ng pinaka matamis na pananampalataya. Sabihin pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo ay nag-aangkin na mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala dapat na pinakamamahal natin lahat at ang kanyang sugo. Kung meron pa tayong dapat sundin, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo ang masigit at may karapatan masunod kaysa sa sino mang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron pa tayong kinakatakutan, higit dapat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siya nating kinakatakutan. Kung meron pa tayong pinahihiyaan, kung nahihiya tayo, higit lalo ang Allah subhanahu wa ta'ala may karapatang dapat tayo maghiya sa Kanya. Kaya bago natin ipangatuwiran, idahilan na kaya tayo sumusuway kay Allah ay dahil sa takot hiya pakikisama sa mga tao. Pag-isipan natin mabuti sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang masigit na may karapatang katakutan, sundin at wala ng iba mga kapatid. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay silang pinaka magandang halimbawa kung paano silang magmahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, isang araw habang kasama niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Ya Rasulullah, usubuni Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Sinabi ni Umar radiyallahu anhu, usubuni Allah, ikaw ay mas mahal ko kaysa sa lahat ng bagay maliban sa aking sarili. Sabihin, sabi ni Umar radiyallahu anhu, na ang pinaka-amamahal niya pagkatapos ng kanyang sarili ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, la ya Umar. Hindi ya Umar, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, sumpaman sa kanya na may hawak ng aking kaluluwa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna ahabba ilay min nafsi. Hindi magiging, hindi mo makakamit ang tamis ng iman ni Umar hanggat na ako ang masigit na kamahal-mahal sa iyo kaysa sa iyong sarili. Dahil dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung marinig ito ni Umar radiyallahu anhu, kanyang sinabi, فَإِنَّهُ الْآنِ, katotohanan po ngayon o sugo ni Allah, wallah, sumpaman sa Allah, sabi niya, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kung gano'n, sabi niya, sugo ni Allah, ikaw na ang masigit na kamahal-mahal sa akin kaysa sa aking sarili. Ganito ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Kung gano'n ya Umar, ngayon pa lamang nagiging ganap. Ngayon pa lamang malalasap ang tinatawag na tapis ng pananampalataya o ang tinatawag na halawat ng iman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwag na Quran, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid,
ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang mga kayaman ng inyong pinaghirapan, at negosyo inyong kinakatakutan malugi, at ang tahanan inyong kinalulugdan ay mas higit na mahal ninyo kaysa kay Allah at sa kanyang sugo at sa pakikibaka sa kanyang landas, kung gayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito ang mas higit ninyong minamahal, ang sabi ng Allah, kung gayon maghintay kayo hanggang dumating ang pasya o ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapatubay sa mga taong suwain sa kanya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, malinaw na katibayan, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah patungkol sa ayat na ito, kanyang sinabi, hadhihi al-ayah dalilun ala anna mahabbatillah, sabi niya, wa rasulihi wajibatun wa muqaddamatun ala kulli shay. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ang talatang ito, sabi niya, dalilun ala anna mahabbatullahi wa rasulihi wajibatun. Ang talatang ito, sabi ni Ibn Kathir, sabi niya, ito ang patunay na ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang obligasyon na dapat unahin kaysa sa lahat ng bagay. Wajibatun. Obligado, sabi niya. Ito ang pinaka-obligado sa bawat Muslim na ang Allah at ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang higit na pinakamamahal kaysa kanyang kaysa sa kanyang sarili. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil may mahal, hindi magiging ang pananampalataya ng isa sa mansay. Hanggat sabi niya, hindi ako ang mas higit na kamahal-mahal sa kanya kaysa sa kanyang mga magulang, kaysa sa kanyang mga anak, aminan na sa Israel, at kahit sa sino man sa sangkatauhan. At sinabi pa niya, hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa man sa inyo hanggat na hindi niya maging pagnanasa ay ang pagsunod sa anumang dinalako. Ibig sabihin, kung ano yung tinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang dapat natin unang sundin kaysa sa sino man sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung dapat taglayin upang makamit ang halawatul iman o ang pinakamatamis na pananampalataya ay nang mahalin natin ang ating kapatid. Na wala tayong ibang hinahangad o dahilan, di ba na lamang alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal natin ang ating kapatid, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil may pakinabang tayo sa kanya. Kung meron siyang mga pabor na binibigay sa atin, hindi yun ang pangunahing dahilan. Pag gusto pang malasan natin ang pinakamatamis na pananampalataya, kailangan mahalin natin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ating kapatid ng pangunahing kadahilanan ay ang alam-alam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isang kwento mula sa Bani Israel na kung saan meron isang lalaki na lumabas sa kanyang tahanan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, habang ang lalaki ito ay naglalakad, ay nagpadala ng anghel sa anyong tao upang tanungin ang lalaki ito. Sabi ng anghel ay natuloy, saan ka pupunta? Sinabi ng lalaki, Arzuru at-Yanbi, sabi niya, Pihali ng Qarya. Bibisitahin ko, sabi niya, ang aking kapatid na si Fulan sa ganitong lugar. Tinanong siya ng anghel, hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha, sabi niya, meron ka ba, sabi niya, kailangan sa kanya? O meron ka ba anumang sadya sa kanya? Kaya kapupunta doon sa kanya, kaya mo siya bibisitahin. Hindi ba ito yung pangunahing dahilan natin ngayon? Bakit natin binibisita ang isang tao? May kailangan tayo sa kanya. May pabor, kung meron tayong pabor, ay hihingi sa kanya. At iba ba? Sabi niya, la. Hindi, sabi niya, wala. Kaya anli, sabi niya, ahbab
ahbabtuhu fillah. Sabi niya, wala akong ibang dahilan sa pagbisita ko sa kanya, maliban na lamang kundi na minamahal ko siya, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng anghel, fa inni rasulullah. Sabi niya, katotohanan ako ay sinugo ni Allah ilay sa iyo, bi anna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Upang sabi niya, ibalita sa iyo na minamahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagmamahal mo sa iyong kapatid, alang-alang kay Allah. Allahu Akbar. Nakalit niya ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat minahal niya ang kapatid. Ang kanyang kapatid, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya papabayaan. Hindi siya papabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng paghuhukom mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah. Nabanggit sa hadith ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi sa araw ng paghuhukom, ayna mutahabuna fiha. Nasaan na yung mga tao? Nasaan na yung mga Muslim na nagmamahalan alang-alang sa akin? Bakit? Ang sasabihin ng Allah, udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Ngayong araw na ito na walang masisilungan ng mga tao, walang proteksyon. Ang mga tao ay aking silang proteksyonan kasi silungin sa aking ilog sa araw na ito. Ibig sabihin sa araw na yun, na nasa matinding kapahamakan, init ang mga tao, ay proteksyonan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-aalun siya mga nasa mga tunay na nagmamalasakit. Ang kapatid, kapag ikay nagmamalasakit, makikita mo ang pagmamalasakit, ang pagmamahal ng kapatid. Isa sa mga halimbawa, kapag nakita ka niya nagkamali, o meron siyang muna sa iyo, papayuhan ka niya, hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka niya paparatangan, hindi ka niya i-dismiss. Ito ang tunay na kapatid na nagmamalasakit. Hindi niya nais sa iyo ang kasiraan. Bakos kung ang nais na sa iyo malasakit, papayuhan ka niya. Hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka niya i-dismiss, at hindi ka niya sisiraan. Mangalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakatanian na dapat taglayin ng isang Muslim upang sa gayon ay makamit niya ang tinatawag na halaman ng iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para tumatangyan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makalip ng isang Muslim ang tinatawag na halawatul iman, ang pinakamatamis na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya na kamumuhigan ng isang Muslim na bumalik sa kawalan ng pananampalataya, sa kadiliman, sa kasalanan. Kamumuhigan niya ang pagbalik dito pagkatapos siya kabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Tulad ng kanyang pagkamuhi na siya ay ihagis sa apoy ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kamumuhigan niya na bumalik sa kawalan ng pananampalataya, sa balik gawain, sa paggawa ng haram, pagkatapos na siya kabayan ng Allah sa Islam. Tulad ika ng pagkamuhi niya na siya itapon sa apoy ng impyerno. Sino sa atin ang nagdanais na siya itapon sa apoy ng impyerno? Wala na isa sa atin mga atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinamuhian natin. Subalit parami sa atin patuloy na bumabalik, ginagawa ang kawalan ng pananampalataya. Ang mga gawain ng haram, mga atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, "Ma daka ta'mal iman man lam yakun al-kufra abghada ilayhi min an-nar." Sabi niya, hindi malalasa ng sino man ang tunay na tamis ng pananampalataya hanggat sabi niya na hindi niya kinamumuhian ang kawalan ng pananampalataya kaysa sa apoy ng impyerno. Sabihin, mas kinamumuhian niya yung kawalan pananampalataya. Yung mga dati natin gawain nung tayo ay nasa kaligawan pa. Ngayon ginabayan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
natin balikan yan. Mga tradisyon, mga selebrasyon, mga gawain na wala sa katuruan ng Islam. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras para balikan ito mga alim? Ngayong ginabayan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, sa pinakatamang relihiyon, masuunahin pa ba natin ang pagsunod sa relihiyon ng mga kuffar sa kagustuhan ng mga hindi mananampalataya kaysa sa sarili nating relihiyon, kaysa sa utos sa atin ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para nang masiyahan sila sa atin, aalhin mo ang kasiyahan ng mga kuffar na yan sa pagsunod mo sa kanila, sa pagiging gaya-gaya mo sa kanila, kung ang magiging hantungan mo sa kanilang buhay ay ang ako'y nakibigyan kasama nila. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya siya, si Bilal radiyallahu anhu, maitim, alipin, pinarusahan, pinahirapan, ibinilan sa hindi ng sikat ng araw, habang dinadaganan ang kanyang tiyan ng malaking bato. Pinahirapan ng mga kuffar at sinabi nila na iinto lamang nila ang pagpapahirap kay Bilal kung tatalikdan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung aalis siya sa reliyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa reliyong Islam, na halos siya kamatay niya na. Subalit ano sinabi ni Bilal? Ahadun ahad. Sabi niya, si Allah ay nag-iisa, si Allah ay nag-iisa. Sabi niya, kahit patayin niyo ako ngayon, hindi ko iiwan ang reliyon na ito. Hindi ko ipagtatamal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako babalik sa kawalan ng mananampalataya. Tiniis niya yung mga ating Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit nakakalungkot na sa panahon natin ngayon, wala namang pagbabanta sa Muslim. Wala naman sa panganib ang kanyang buhay. Subalit, ipinagsisiksikan niya yung kanyang sarili sa pagsunod sa pamamaraan ng mga kuffar. At yan ang nakakalungkot na katotohanan, mga ating pinakawa. Hindi naman sinabi na pag hindi ka sumunod sa kanila, ipapatay ka nila. Paparusahan ka nila. Hindi ka naman papatayin kapag sumunod ka sa kanila. Pero nakakalungkot kung makikita natin ang marami sa mga kamusiman na yun. Sa kabila na walang pagpabanta sa kanila, ay sila na mismo yung kusa sa sumusunod sa pamamaraan ng mga kuffar. Kabayan naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gabayan naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon tayo ng paninindigan sa ating pananampalataya. Maging totoo tayo sa pagsasabuhay ng ating relihiyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ay nabika sa banal na Quran. Sinabi niya, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran bilang babala. At sino man sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tumalikod sa kanyang relihiyon at namatay habang siya ay isang hindi mananampalataya. Nagmurtad. Muslim siya. Ginabayan na siya ng Allah sa Islam, pero ang kanyang sinusunod ay pamamaraan ng kuffar. Muslim sa pangalan, pero yung gawain ng kuffar. Sino man ang tumalikod sa kanyang pananampalataya at namatay sa ganitong kalagayan, ang kanyang mga gawa, ang lahat ng kanyang mga nagawa, sabi ng Allah, ay mawawalang bisa. Mawawalan ng kapuluhan. Dito sa mundong ito hangit lalo sa kanilang buhay. Sila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang magkakasama sa apoy at sila ay mananatili doon magpakailanman. Subhanallah. Nakakatakot mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Muslim tayo. Islam ang ating pananampalataya. Si Allah ang ating Panginoon. Ang Propeta Muhammad ang ating sugat propeta. Manatili tayo dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Manatili tayo sa pagsunod kay Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa buhay natin ng Islam, para sa alpat naging Muslim tayo. Kung pipili lang din tayo ng mga isa sa buhay lang natin sa Islam, pipili tayo kung ano lang yung gusto natin sundin at yung iba ay hindi na natin susundin. Hindi ganito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tuloy na Muslim.
Pagkos ang tunay na Muslim, sumusunod, tumatalong na siya sa lahat ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutos ang sala, magsala. Inutos ang pag-aayuno, mag-ayuno. Inutos ang pagbibigay ng zakat, magbigay ka ng zakat ng pagkaya. Hindi yung tayo ang mag-decide sa ating mga sarili kung ano lamang ang gusto nating sundin. Ayaw natin kumain ng baboy, pero inom ka ng alak. Subhanallah. Gusto mo magsadaka, pero ayaw mo magsala. Hindi ganito ang tunay na Muslim mga ating ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkos ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, pumasok kayo sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buo, ng kumpleto. Muslim tayo. Sundin natin kung anong inutos sa atin. Isabuhay natin ang Islam, hindi ang relihiyon ng mga kufar. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong sundan ang mga yapa ni Satanas. Tunay na si Satanas ay lantan din ang kawan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin kay Allah na nawa ay umagdulot ng kabutihan sa atin ng mga paalala nito. Kasi bilang tayo sa mga Muslim na magkakamit ng tinatawag na halawat ng iman, na maging ang Allah at ang Propeta Muhammad ang higit na kamahal-mahal sa atin kaysa sa siniman. Namamahalin natin ang ating kapwa, ang ating kapatid, na wala tayong ipagtangan kundi alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay mamumuhin na bumalik sa kawalan ng pananampalataya pagkatapos ng kabayan-tayan ng Allah sa Islam, tulad ng pagkamuhin natin na tayo ay ilagi sa itapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ipagtulong sa atin ang mga makapabuti sa atin dito sa mundo ito, higit lalo sa kabilang buhay na tayo mahal sa pasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ala sallu ala nabiyyikum fa inna Allah amara bidhalika yuqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب تجيب الدعوة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أقيم الصلاة فإن الصلاة تنهى